Ngayon, dadalhin kita sa isang lihim na gusali sa Swiss Alps, kung saan palihim nagtitipon ang mga mayayaman at sinasabing naroon ang pinagmumulan ng kabataan. Hindi ko alam pare, medyo mahirap itong inumin. Iniwan ito ng mahigit 50 taon at baka hindi na dapat natuklasan. Sandali, ano? Ginamit natin ang numero ng demonyo para buksan ang cash register bago tuluyang mabura sa kasaysayan ang lugar na ito. Pumunta ako para tuklasin ang mga naiwan at nakakita ako ng mga file na nagdala sa akin sa isang mansion na tila naipit sa panahon. Napakaganda ng kwartong ito. Ito ang time capsule na matagal ko nang gustong makita. Nakatago sa kailaliman ng mga bundok ng Switzerland ang isang kahangahangang drinking hall mula pa noong ika-19 na siglo. Itinayo sa pagitan ng 1875 at 1876, ang marangyang estrukturang ito ay bahagi ng tradisyon ng European spa. Dito nagtitipon ng mga elite para uminom ng mineral water na may reputasyong nakagagaling at kilala ang rehiyon sa natural na bukal nito. Ang tubig mula sa Fontana Lucius ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na mineral springs sa buong kontinente. Dahil sa ganda ng reputation nito, may mga lokal na pabulong na sinasabing maaaring isa itong makabagong fountain of youth. Naging magneto ang lugar para sa mga aristokrata, mayayamang manlalakbay at maharlikang Europeo. Pumunta sila rito hindi lang para sa mga medical na paggamot, kundi para sa pakiramdam ng panibagong sigla, kumbinsido na ang tubig na puno ng mineral ay kayang magpanumbalik ng sigla, magpalakas ng katawan, at baligtarin ang epekto ng pagtanda. Sa mga bulwagang ito, nagtitipon ang mga elite para uminom mula sa pinagmumulan, napapalibutan ng tanawin ng Alps na nagpapadagdag sa alindog ng lugar. Habang lumilipas ang mga dekada, kumupas ang ginintuang panahon ng lugar na ito. Naging marumi ang tubig at ang agham ay lumipat na sa makabagong medisina. Pagsapit ng dekada 70, tahimik na isinara ang dating lihim na tagpuan, naiwang tahimik ang gusali sa tabi ng ilog na dati puno ng mararangyang bisita. Isang labi ng panahon kung kailan piling tao lamang ang naghahanap ng kagalingan sa mga bundok. Ngayon ito ay isang bihira at maganda pa ring halimbawa ng napreserbang Swiss spa architecture noong ika-19 na siglo. Simula 2018 opisyal na itong pamanang pangkultura. Kahit hindi na pinaglilingkuran ng mga bukal ang bisita, nananatili ang inabandona nitong estruktura bilang nakakakilabot na paalala. Paalala ng panahong naniwala ang mga tao na kayang ibalik ng tubig ang oras. Isang nakalimutang santuwaryo na tahimik na nakaupo sa lambak. Mga kaibigan, kakadating lang natin dito sa lugar, sobrang ganda ng spot gitna ng kawalan. May nakita akong nagha-hiking pero ang gusto ko talaga ay ang pagiging tahimik ng lugar na ito. Tinatawag ito na waterhouse, nasa tabi ito ng ilog at dito siguro kinukuha dati ang tubig. Siguro mula rin sa mga burol at ilalim ng lupa. Medyo excited ako, mukhang misteryoso at parang galing sa pantasya. Sige, lahat nakarating na tayo sa loob. Dito tayo magsisimula na parang isang kwarto, may kama pa nga dyan. Medyo nakatagilid ang sahig ngayon. Kaya hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan natin ito. Oh, may isa pang kama dito. At tingnan mo yan. May mga kahon tayo ng mga walang lamang bote na ginamit para sa tubig. Iniisip ko kung may laman pa ito. Ay naku, wala nang laman. Oh, wala talagang laman yan. Sige, nakakainis naman. Tuloy lang tayo sa paglalakad. Oo, titingnan lang namin ang ilang kwarto dito sa itaas. Nasa second floor ako ngayon. Sige, mukhang delikado talaga ang palapag na ito.
Mukhang hindi matibay yan. Siguro isa pa itong kwarto dati. Pero tingnan mo yan, may puno na bumagsak pababa at tumagos sa kisame. Malamang galing yun sa bagyo. Siguro bumaba na tayo ngayon? Sana gusto nyo ang bagong setup. Mas gagawin ko na ito ng mas madalas. Wow, parang garahe ang itsura nito. At oo, may luma tayong banyo dito na may inidoro. Parang nasa kuweba ako dito. Nakakatakot ang itsura. O makikita mong bato ang mga pader. Gustong gusto ko rin ang ilaw ngayon, ang ganda para sa mga litrato. Pwede rin dito. Malamang dito dati nilalagay ang ilang gamit. Ayos. Sana ngin ba ito lang ang kwartong nakita ko na may naiwan pang gamit. Sobrang daming bote. Sabi ko suriin natin ng mabuti ang mga ito at alamin kung para saan sila. Oo, may mga kahon pa nga tayo dito. Sa tingin ko dito nakalagay ang pangalan ng lugar. Ibo-blur ko na lang ito. Oh. Nakakalungkot, wala silang laman lahat. Tingnan mo itong makinang ito. Sa tingin ko, ito ang maglalagay ng laman sa mga bote. Ilalagay lang natin ito dito at siguro iikot ito. At pupunuin ng tubig ang mga bote. Ngayon nakikita ko na agad ang ilang sira sa gusali tulad ng kisame dito na may pinsala dahil sa tubig na medyo nakakatawa dahil ang lugar na ito ay para talaga sa tubig. Pero oo, siguro dahil lang talaga sa ulan kaya nagkaganyan ang kisame. Sige, magpapatuloy tayo pababa. Parang nasa minahan ako dito sa maliit na lagusang ito. Wow, baka nandito na nga. Parang maliit at madilim na lagusan ito. Tumutulo ang tubig basang-basa. Ay, grabe. Malalim pala talaga ito. Ay wow. Medyo baha dito sa ibaba. May mga tangke tayo ng tubig. Sa tingin ko medyo delikado ito. Iniisip ko kung gaano pa ito kababa pero tingnan mo ang sahig. Sige mga pare, ito na ang hinihintay natin. Nakakabighani ang kwartong ito, kaya kakaiba ang gusaling ito. Nandito na ang tropa, nagsimula na kaming kumuha ng mga larawan ng kisame ng dome. Timbangan ba ito? Oo, sa tingin ko. Iniisip ko kung gumagana pa kaya ito. Hindi, wala itong sinasabi. Sige, nandito na ulit ako.
Grabe, makikita mo na ang ilang bahagi ng kwartong ito ay gawa sa marmol. Oh, kamangha-mangha. Oh, tingnan mo, may mga scaffolding. Siguro may ginagawa silang renovation. Magandang malaman yan. Ang daming kasaysayan ng lugar na ito. Tara, maglakad tayo dito. Siguro mga drinking fountain ito. Baka dati pwede tayong uminom dito. Gamit ito. Oh. Ang ganda talaga ng fountain na yan, sigurado. Tingnan mo, may lumot na sa ibabaw niyan. Makakakuha pa ba tayo ng tubig dyan? Mukhang hindi na. Oh, naririnig ko ang daloy ng tubig dito. Makikita mo pa nga ito. Tingnan mo yan, naukit na ito at ang baho pa, parang bulok na itlog. Sa tingin ko galing ito sa asupre. Oo, dumadaan ang tubig sa hose dito mismo, diretso mula sa lupa. Grabe ang tapang ng amoy. Tuloy na tayo. Mukhang Iyon lang talaga ang halos umaapaw sa tubig. parang ito rin ay may tubig. Pero hindi gaano. Parang may maliit na fountain din dito. Siguro para maghugas ng kamay? Oo, ang taas talaga ng kwartong ito, masasabi kong higit pa sa 50 talampakan. Kailan kaya nila ito unang sinimulan? Mukhang bago lang ito. Sabi ng mga kaibigan ko, ganun daw. Wala ito dito mga 1 taon na. Pero oo, yun ang pangunahing pasukan. And heto ang isang B-roll shot kung paano ito titingnan kapag pumapasok ka. Oo, siguradong ang sarap ng pakiramdam. Hindi ako sigurado sa kahulugan ng mga salita rito, pero tiyak na mahalaga ang mga pangalan na iyon. Oo, pati ang rehas ay gawa rin sa marmol. Kita mo, malaki talaga ang ginastos nila dito. Oo, masasabi kong si Lucius ang pinakamagandang fountain sigurado. Hindi lang dahil sa tubig, ewan ko, siguro nga pinakamaganda ang tubig dito sa dalawa. Pero yung itsura niya parang kinakalawang na. Ang ganda lang niyang kunan ng litrato. Sige, bakit hindi? Tikman ko rin ito. Sa totoo lang may isang gusali. Kung saan pwede tayong uminom ng sample ng tubig at malamang pareho lang ang lasa. Sige. Sige, gawin na natin at tikman ng konti ang tubig. Bigyan nyo ng malaking thumbs up ang video na to dahil ginawa namin ito. Amoy bulok na itlog. Oo, ganun nga. Nagtataka ako kung lasang hilaw na itlog din ito. Ewan ko, pare. Medyo mahirap itong inumin. Kailangan talaga nating gawin to. Oh, kaya natin to. Oo, kunin mo yung hose. Oh. Teka, ano ba yan? Hindi masyadong mataas ito. Yung pression kita mo, Sige. punuin natin. Ito na kung ano ang kailangan nating sirain. Oh, ano yon? Hindi maganda. Hindi maganda, hula ko lang.
Sige, buti na lang ikaw ang unang uminom niyan at hindi ako. Healthy. Ibig kong sabihin, ayos naman siya. Kaya, Dati itong nakakapagpagaling ng mga sakit at masasamang bagay, pero ngayon, hindi na siguro. Malamang magdudulot pa ito ng mas maraming sakit kaysa sa ano paman. Oo, hindi mo naman nilunok, kaya ayos lang iyon. Kaya nga, sinusubukan ko lang, ngayon lang. Sige, kung nagtataka ka kung ano ang ibig sabihin nito, ito ay hangin asin, kaligtasan sa hangin. hindi ako sigurado kung anong wika ito. Iniisip ko Latin, siguro parang maliit na counter lang ito ngayon. Sinabi ng kaibigan ko sa akin ang salin nito. Tungkol ito sa tubig dito, kung gaano ito kalinis at kung gaano kasigla ang tubig na kaya kang pagalingin. Iyan lang ang buod. Hindi ko alam ang eksaktong salin pero ganun ang ibig sabihin. Sa tingin ko, sinasabi rin nitong healthy ang tubig mula sa lupa at nakagagaling. Sige, alam ko na ang ibig sabihin ng mga pangalan sa mga fountain. Gumagamit kami ng Google Translate ngayon. Sige, sinasabi dito Lucius Emeritus at hindi ko pa nga mabigkas yung huli. Si Swan the Swan ay iniuugnay ang sakit sa atay at mga bile ducts, mga sakit sa tiyan at bituka at constipation. Siguro ang ibig sabihin nito, may mga particular na tubig na pwedeng makagamot sa mga ganitong klase ng sakit. Mula sa alinmang bukal ka uminom, O ang mga istante dito ay puno ng mga bote ng tubig. baka binibigay nila ito sa tao. Hindi ko akalaing may ganitong lugar na umiiral, literal na para lang sa tubig. Ibig kong sabihin galing ito sa mga bundok at sa ilalim ng lupa kaya siguradong napaka-presko nito. Sige Badger, tuturuan niya ako gumamit ng cash register dito. So basically, magcha-charge tayo ng 600 at 66 na Swiss francs. Kaya ayun. Bakit 666? Ay, teka, so ginamit natin ang numero ng demonyo para lang magbukas ng cash register. Eksakto. Kawili-wili. At para alisin ito, ayan na. Sandali, paano mo nalaman yan? Ganun ba lahat ng cash register? Nilagay mo lang ang 666 para buksan ng cash register. Oh, pwede rin naming ilagay ang 555. Ay, sandali, hindi gumagana. Ano? Oh, yun nga ang sinasabi ko. Sandali, gumagana lang yun kung tapos na ang demonyo. Yan din ang akala ko. Kaya ginawa mo lang yun ng basta-basta. Ginawa ko lang yon ng basta-basta. Oo. Sige! Teka lang. Hindi nga nagbibiro ka. Nagbibiro ka. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Hindi ito gumagana. Kung gagawin mo yung anim-anim-anim. Doesn't work out? Hindi na ito gumagana. So, Oh, ngayon hindi na gumagana ang 666. Sige. sige. Ayan na, yan ang unang 666 na register na nakita ko. Ito na siguro ang cash register ni Satanas. Subukan ko ito ha, 666. Pindutin ito. Oh, Ikutin mo ito. hanggang dulo. Hanggang dulo. Sige, kaunti lang. Ayan na. Wow, mukhang nandito na tayo sa kabilang side. Ang haba ng hallway na to sa paningin ko. Nakikita natin na nagre-renovate na rin sila dito. Hindi ako sigurado kung para saan ang mga maliliit na booth na to. Siguradong para ito sa mga turista. Gusto ko talaga ang hallway na to. Sige, parang ganito rin yung stand na nakita natin na may mga istante.
Dati siguro mas marami pa rito kung saan pwedeng kumuha ng bottled water. Magandang malaman na nire-renovate nila yung lugar. Sana maibalik sa dati nitong ganda. Wow, tingnan mo. May mga file akong nakita na may nakakabahalang litrato ng mga miyembrong bumisita dito. Karamihan hindi ko na maalala. Marami sa impormasyong nasa loob ay sensitibo at hindi ako komportableng ipakita. Hindi ako sigurado kung ano ang maaring nasa loob nito. Kailangan ko ang ilaw ko para dito. Wala talaga, access lang ito sa counter. Tingnan mo kung gaano kakitid ang hagdang ito. Saan kaya ito papunta? Sige. Dito ba nilalagay ang papeles? Oh. Sa itsura nito, mukhang walang laman, walang kahit anong papeles o dokumento. Sige, alis na tayo. Hindi nyo nakita ang bahaging ito, puro palikuran lang naman. Alam nyo may inidoro dito, wala namang espesyal. Dito sa lugar na ito, pwede tayong makatikim ng tubig dito at bukas ito para sa lahat na talagang maganda. Maari ka ring magbasa ng impormasyon tungkol sa lugar dito. Masaya ako na pinindot lang natin ito at naghintay ng kaunti. At sa hindi ko alam na dahilan, ang tubig ay may bula. Ayan na. Talagang may bula ito. Kung may makakapagpaliwanag kung bakit, ipaalam nyo sa akin sa mga komento sa ibaba. Sige mga kaibigan, iyan ang una nating pag-explore ngayon. Sa tingin ko kulang ang laki ng lugar na to para sa video. Maghahanap pa tayo ng iba. Talagang naging malaking tulong siya. Dahil expired lisensya ko, di ako nakarenta ng kotse kahit yun ang plano. Ipinost ko ito sa Instagram story ko at nag-message si Relicta. Sige, tingnan nyo sila. Gagawin ko itong mini trip kasama sila sa mga susunod na araw. Nasa baba ng description ang link. Malapit lang sa Bandwater Shrine, may isa pang lugar na kaugnay sa parehong kwento. Isang bahay na natuklasan ng lokal na explorer mula sa mga nakatagong file na pag-aari pala ng isang miyembrong minsan ng bumisita sa mahiwagang gusali. Habang lumulubog ang araw sa likod ng bundok, agad akong kumilos dahil paubos na ang liwanag. Tingnan nyo to mga pare. Ang daming sapot ng gagamba, matagal nang inabandona ang lugar na to. Ito ang main entrance ng bahay. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong karaming sapot ng gagamba. Tulad ng nakikita mo, ang mga kwartong ito sa palapag na ito ay sobrang walang laman. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo saglit ang paligid bago ko kayo dalhin. Sa mas magandang bahagi. Huwag mag-alala, parang time capsule pa rin dito. Kailangan kong itira ang pinakamaganda sa huli, kaya kailangan mong manood hanggang dulo. Tingnan mo yan. May checkered na sahig tayo dito sa kusina. Alam kong walang laman ito, pero pareho lang ang ayos nito sa itaas. Kaya malapit na tayong makarating sa magandang bahagi. Pagkatapos kong ipakita sa inyo dito, oo, medyo huli na akong nag-iikot dito. Padilim na. Mga kaibigan, wow, walang laman ang kwartong ito. Pero tingnan nyo to. Kaya ito pala ay isang kalan.
Nakalagay dito ang petsa kung kailan itinayo ang bahay na ito at ito ang petsa kung kailan itinayo ang bahay na ito, 1866. Ikinakabit lang ito paikot. O tingnan mo, may painting dito ng lalaki. Malamang ito ay isang tao na nagmamay-ari ng lugar at nakatira dito. Sige, kakapasok lang natin sa bahay na ito. Sa basement yata tayo magsisimula. Sobrang dilim dito sa baba. Talagang kakaiba ang estruktura gaya ng nakikita mo. May naalala ka ba dito? Naalala ko talaga dito ang isang fallout shelter. At iyon ay dahil talagang gumawa sila ng ganitong klase ng arkitektura noong ikalawang digmaang pandaigdig para kung sakaling may mangyari. Ginamit ito para kayanin ang malalakas na pagsabog. Kaya makikita mo na napakatibay ng bahay na ito at dahil sa pundasyong ito, nagiging matibay talaga ang bahay. Inisip ko kung makakakita tayo ng wine cellar na karaniwan sa Europa kasi palaging may wine cellar doon. Sigurado ako dito dati yon. Bakit parang may kutob ako? Napuno na ba ito dati? Mukha itong kulungan. Malamang dito mo ilalagay ang anak mo kapag pinaparusahan mo siya. Wow! Oo, may kutob ako. Tiyak na ginamit ito noon bilang wine cellar. Bago tayo umakyat, iniisip ko kung may laman dito. Wala. Sige, akyat na tayo. Pagod ka na bang nasa dilim? Mga kaibigan, nakarating na tayo sa susunod na palapag. Mukha na itong time capsule ngayon na siyang perpekto. Yung sa ibaba, di naman mukhang time capsule. Astig talaga makita kung paano itinayo ang mga Swiss na bahay at ang kanilang arkitektura. Meron na tayong isang klasikong bagay na madalas makita sa mga bahay sa Switzerland, tama, kahoy. Mahilig talaga ang mga Swiss sa kahoy. Ngayon, pwede tayong pumasok sa isang kwarto o maglakad pababa sa pasilyong ito. Sa tingin ko, silipin muna natin ang pasilyo. Medyo madilim dito. Tataasan ko ng kaunti ang liwanag. Meron tayong mga built-in na cabinet dito mismo sa pader. Nakakatipid ito ng maraming espasyo. Wala masyadong laman ito. Baka may laman ito. Kalawangin na di na mabuksan. Sige, parang paikot ito ng kaunti at nandito sa taas ang attic. Talagang nakakatakot lalo na para sa akin dahil mag-isa lang akong nag-e-explore. Titingnan pa rin natin ito. Tingnan natin kung may laman ang mga cabinet. Parang gawa sa bahay lang ang mga hawakan na to. Matalinong paraan yan para ilak ang pinto. Sige, ayos, may mga bagay tayong makikita, ilang papel at mga libro. Walang masyadong kakaiba. Kung pinapanood mo ang video na ito, siguro pwede itong maging DIY, kung paano gumawa ng sarili mong kandado sa pinto mo. Lagyan mo lang ng tornilyo. Grabe naman. Para sa akin, parang kutsilyo ito sa pagsasaka. Alam naman natin na may sandata dito kung kakailanganin. Hindi talaga ako natatakot mag-explore mag-isa dito sa Switzerland. Nasa gitna ako ng kung saan, pero maganda at mukhang ligtas ang probinsya dito. Sa tingin ko, kaunti lang ang may alam sa lugar na ito. Pero hindi ko nire-recommenda na mag-explore mag-isa sa isang abandonadong lugar dahil pwedeng may mangyaring kahit ano. Pero ang ibig kong sabihin, hindi naman talaga bulok ang lugar na ito. Kaya alam kong ligtas itong gawin.
Dito sa maliit na hallway, meron tayong magandang piano. Maganda rin na may lalagyan pa ng kandila doon. Tingnan natin kung anong brand ito. Ito ay isang Voyager Lion. Baka gawa ito sa Pransya kaya may saysay. Nandito tayo ngayon sa rehiyon ng Switzerland na maraming Frances. Astig din makita to, may mga tapestry tayo sa pader. Nagtataka ako kung ano ang nasa likod ng pintuang ito. Mukhang napaka-secure nito. Alam ko nang malakas ang ingay nito. Saan kaya ito papunta? Wala naman, hinarangan lang. Ang weird talaga. Siguro dati itong kwarto. Di natin malalaman. May maliit na butas dyan. Pero siguradong hindi mo masisilipan yon. Magkomento sa ibaba. Ano sa palagay nyo ang nasa likod ng pintong ito? Sige. Wala naman talagang laman dito. Ay, ano ba naman ito? Ano kaya ito? Ay, mabigat ito. Parang mukhang gilingan ng karne. Tingnan mo kung ano ang nakasulat dyan, sabi dito. New Britain, Connecticut, United States of America, ginawa ito sa Amerika. Number 2 Universal Food Shopper. Para sa akin, sigurado akong gilingan ng karne ito. Isara na natin ulit ito. Sige, gusto kong bumalik dito at tingnan ang kwartong ito. May mga CD dito na dati nilang pinapakinggan. Oh, scooter ba yan? Siguro, sa isang punto parang naging kwarto rin to. May kutsyon pa nga dito. May ilang mga libro. O, tingnan mo, may larawan ng isang bata. Baka anak nilang babae yon. Oh, ang ganda ng cabinet na ito. Parang yung kulay rosas na wallpaper na ginamit nila sa mga estante. Mukhang mga garapon at tasa lang. At isa set ng tasansa. Ang scooter ay bagong scooter. Mukhang pambata talaga ito. Tuloy tayo. Sa tingin ko nakarating na tayo sa kanilang kwarto. Queen size ang kama, kaya para talaga ito sa mag-asawa. Dito siguro natutulog ang mag-asawa. Ay, tingnan mo itong pugon. Parang porselana ang dating. Ang linis. Gustong gusto ko ang bulaklak dito. At tingnan mo itong mga tasa. Ang dami nila. Wow, tingnan mo ito. May mga ulo ng hayop ang mga ito. Para sa akin, ginawa itong hawakan sa pag-inom. Heto ang isang hippopotamus. Paborito ko ito, isang rhinoceros. Tingnan mo ito, may pipe dito. Ngayon ko lang napansin, elepante pala ang tasa na ito. Sa tingin ko, ito na ang paborito kong tasa ngayon. Ipaalam nyo sa akin sa comments kung alin ang paborito nyong tasa. Alin ang pipiliin mo? O dito naman, may parang luma ng radyo tayo.
Sa tingin ko, plaka player din yan sa baba. Nasa likod na talaga tayo. Tawirin na natin. Mukhang ito ang kusina. Narito ang banyo na may bathtub at lababo lang. Medyo dumidilim na. Parang maliit na oven ba yan? Hindi ko pa yan nakita nun. Baka heater din yon. Ay naku, sige, gets ko na. Ibig kong sabihin may mga panggatong ako doon sa ibaba. Kaya tingin ko maaring naging maliit na pugon ito para painitin ang bahay. May isang tao dito na mahilig manigarilyo. Narito ang isang maliit na kalan. Sa tingin ko iyon ay isang oven. Napakaliit nito. Nandito pa rin lahat ng kawali, kaldero at plato, pati na rin ang rice cooker o steamer. Sa tingin ko ito ang paborito kong bahagi ng bahay ngayon. Talagang kamangha-mangha ang kwartong ito. Ngayon it na ang time capsule na gusto kong makita. Ito ang dahilan kung bakit tayo nandito, mga kaibigan. Sobrang dami ng laman ng kwartong ito at maraming maliliit na bagay na dapat tingnan. Ngayon, ito ay isang kalan at kakaiba ito dahil gaya ng nakikita ninyo, may mga parang istante ito kung saan pwede kang maglagay ng mga bagay sa ibabaw nito. At meron ding lalagyan dito sa ibaba kung saan pwede kang maglagay ng mga gamit. Pero itong kwartong ito, sobrang saya kong ipakita sa inyo dahil ito ay typical na estilong Swiss. Lahat ng nandito, lahat ng detalye na nakikita ninyo ay talagang Swiss. Makikita nyo ito madalas sa mga bahay sa Switzerland, lalo na yung mga luma. At tingnan nyo dito, meron tayong lumang telepono na magandang painting. Mukhang may kama rin dito, magandang pwesto ito para matulog kung may sakit ka. Malamang naglagay sila ng kama dito nung tumanda na sila. Tingnan mo yung tapestry sa mga pader, siguradong Swiss ang disenyo niyan. Kumuha ako ng magandang litrato kanina, gusto ko kung paano inayos dito. Ibang-iba ito sa mga nakita ko dati. Ay, mukhang komportable yan at heto pa ang isa pang tapiserya. Kung gusto mong magbasa, pwede kang kumuha ng libro sa estante sa itaas. Heto rin ang maliit na study desk. May ilang bagay dito. Mukhang magara ito. Tingnan mo, may mga litrato tayo. Sa tingin ko siya ang nakatira dito. Mukhang mabait at nakakatawang tao. Heto pa, isa pang disenyo. Pinapakita ko lang sa inyo kasi Swiss style ito. Oh, heto pa ang isa. Cabinet na puno ng mga libro. May mga naka-frame na larawan at litrato pa rito sa itaas. Oh, beda ay champagne. Puno rin ito ng laman. Oh, ito pala ay jalap syrup. Baka hindi ito alak. Sige, sa tingin ko ito na ang huling kwarto na dapat tingnan. Maliit ang kwarto, parang silid tulugan. Nakikita ko na para ito sa mga matatanda. Pakiramdam ko, alam mo yon, matagal silang nanatili sa kama na to at may katulong na nag-aalaga sa kanila. Katabi ito ng pugon para laging mainit sila. Pero tingnan mo ang wallpaper sa kwartong ito. Ang ganda. Gusto ko ang mga bulaklak.
Meron pa tayong mas maraming tapiserya. Bawat isa ay may ibang disenyo gaya ng nakikita mo. Ipapakita ko rin ito mismo sa pintuan. May astig na kabalyero ito. Mukhang pinapatay niya ang isang dragon. Walang laman ang mga ito. At least may mga damit dito. Padaan mo na. Ito. Mukhang magara. Magandang jacket ito. Mukhang emboss ito para sa lalaki. Siguro dapat nating tingnan ng attic. Sa tingin ko may naririnig akong mga paniki na lumilipad. Palalim na ng palalim ang dilim ngayon mga pare. Tingnan nyo ang dami ng sapot ng gagamba. Pero may higanting gagamba dito sa tabi ko ngayon. Ang creepy talaga ng itsura nito. Wala talagang kahit ano dito sa taas. Malaki-laki itong attic na to. I don't wanna break it. Maraming mga painting dito, banda. Wow, siguro mahigit 100 ng mga to. At magaganda pa rin sila, malilinis silang lahat. Wow, tingnan mo to, ang ganda ng frame niya. Akala ko maliit lang ang attic na to, pero ang laki pala. Mukhang may tuyong dugo ito, baka galing sa isang hayop. Baka napatay ako ng isang biktima. Kaya bumalik kami pababa.